The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph, and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place, and among his own kin and in his own house." So he was not able to perform any mighty deeds there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We all know this saying, over familiarity breeds contempt. When things are too familiar, we take them for granted. We take them for granted. Few days ago, I said, one of the reasons why we cannot hear God is stereotyping. Stereotyping. Yung kinakahon mo yung tao, kinakahon mo. Ang sabi ko nga, pag merong palpak na driver, naiinis ka, tapos pagtingin mo, ay, babae kasi. As if lahat ng lalaki magaling mag-drive, no? Hindi rin naman. Marami din namang kamote driver kung tawagin. Ay, matanda na kasi. Ay, bata pa. Even Jesus was a victim of stereotyping. Nathanael said, "Is there anything good that comes from Nazareth?" Taga Nazareth yan. Diba? Ganon tayo. Pag galing sa ibang probinsya, feeling natin, oh, bakit naging top 10 yan? Nandaya yan. Diba? Kasi feeling natin, yung graduate lang na ganitong school ang dapat nagtatap sa board exam. Mga minamahal na mga kapatid. What are the reasons for you that prevents you from hearing God? As I have said, the truth can be said even by your enemies. Do not forget that. The truth can be said even by your enemies. But if we have our own biases, even your friends cannot tell you the truth. Mahirap yung namimili tayo ng pinapakinggan. At dahil namimili tayo ng pinapakinggan, yung dapat nating marinig, hindi na natin naririnig. Kaya nga po, pag nagtatalo, dapat ang pinagtatalunan ay ano ang totoo, hindi yung sino ang nagsabi. Kasi pag ito ang nagsabi, yung totoo nagbabago. Bakit? Kaibigan mo yung nagsabi eh. Kaibigan mo. Mga minamahal na mga kapatid, what prevents us from hearing God? Anong meron ngayon sa araw na ito? They are too familiar. Anak yan ng karpentero. Anak yan ng karpentero. Mga minamahal na mga kapatid,
kinakahon mo. Ang malungkot na kwento doon, kamag-anak mo, pero hindi mo nakilala ang Diyos. Ano sabi ng Diyos? He was amazed for their lack of faith. Kaya hindi nagkakaroon ng milagro. Bakit? You take things for granted. You take things for granted. Whether you like it or not, we are affected by what people say about us. Meron pong isang pag-aaral kung saan ang isang universidad, pinagsasama-sama nila lahat ng matatalino sa isang section at yung mababa medyo na konti, ang IQ, pinagsasama-sama. Anong nangyari? Doon sa isang subject, sa isang klase, pinagsama-sama yung matataas ang number. After the semester, the registrar said, I made a mistake. Sabi ng principal, what mistake? Napagsama-sama ko yung number ng locker, hindi ng IQ. So yung matataas ang number ng locker, yung nalalagay sa top section. But lo and behold, dahil alam nilang sila ay feeling nila, mataas ang IQ nila, magandang performance nila. Magandang performance. Kaya wag mo sasabihin sa anak mo, bobo. Kasi baka matalino yan. Baka ikaw. Di po ba? Pag sinabi mo, bobo, baka sumagot ang anak mo, mana ako sa iyo. You never box. You must remove your biases. A lot of things could have happened. But because even God, we label Him, He prevents to create a miracle in our lives. Suriin po natin yun. Suriin po natin. Sabi nga ng isang mayabang na manager, may nakita siyang patayo-tayo do sa opisina. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Nag-aantay po. Sabi niya, bigyan kita ng $500. Huwag ka nang babalik dito, ha? Sayang lang ang pasahod sa iyo. O di tinanggap niya $500. Sabi niya doon sa mga tao, sino yon? Nagdi-deliver po ng pizza. Akala niya empleyado. Kaya patayo-tayo. O di nawala ka ng $500. Ang bilis mo maghusga eh. Ang bilis mo maghusga. Mga minamahal na mga kapatid. May alam akong kwento sa hospital. Sinisigawan niya yung doktor. O di iniwan siya. Iniwan siya. Sabi, bakit to walang doktor na dumadating? Yung kausap niyo kanina, doktor yun eh. Bakit gano'n ang damit? Ay galing ho yung sa emergency room, hindi na ho nakapagbihis. O di wala siyang doktor. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Magandang pagtunan po ng pansin yun. Anong malungkot na katotohanan? When things are too familiar, we only miss them when they are gone. Yung meron ka natatanggap, walang nagpapasalamat. Di po ba? Kasi feeling mo, talagang karapatan mong tanggapin yan. Nung hindi na nagbibigay, saka ka lang nagtatanong, bakit wala nang nagbibigay? Kasi hindi ka marunong magpasalamat. Feeling nyo ba, yung kalusugan, normal?
Do you think that good health is normal? Hello? Sumagot kayo. Good health is not normal. You only appreciate it when you get sick. Being young is not normal. It is just a phase that we all transcend. Kung kailan ka matanda, sasabihin mo, sayang. Di ba? Sabi nga ng isang pari, habang malakas ka, mamasyal ka. Hindi yung kaluluwa ka na lang, saka ka na mamasyal. Yung iba, kaluluwa na lang, saka na mamasyal eh. Mamasyal kayo. Di ba? There are a lot of things in our lives that we take for granted. And because we take that for granted, we fail to say, thank you. And because we fail to say thank you, we fail to become happy. The secret of a happy life is a grateful spirit. As I always say this, not all happy people are grateful people. I mean, not all happy people are grateful people. But all grateful people are happy people. Hindi lahat na masayahin marunong magpasalamat. Pero yung marunong magpasalamat, masayahin. Bakit marunong siya magpasalamat? Because he look at things as something extraordinary. Extraordinary. Kanina nagkasal kami. Hindi namin maiwasang pagkwentuhan yung mga paring namatay sa misa. Ay mainit doon sa simbahan. Sabi ko, uminom na tayo ng tubig bago pa tayo matumba. Ano po? Ay di tawanan. Di po ba, ano? Kasi si Father Jeff, namatay habang nagkakasal. Di ba? Yung isang pari, 33 years old. During the consecration, namatay. Sabi ko, ang ganda nun, no? Habang tinataas mo yung ostia. Oh, di ba? Pero yung mga tao, ay. Di ba? Ganun na. Si Monsignor Jerry, habang nagmimisa, nawala eh. Nag-hypo pala. O, di ba? Si Bishop Bacani, ganun din. O. Bakit? You take your health for granted. Baka akala nyo nagbibiro ako. As many times I have said this, maraming nagplano kahapon, hindi na nagising kanina. At maraming nagplano kanina na hindi na aabot mamaya. O ba't kayo natawa? Naisip nyo, baka kayo, no? You only realize it because it had happened to somebody. I'm serious. You take your parents for granted as if they will be there forever. Hello? You take your parents for granted as if they will be there forever. I'm telling you, they will not be there forever. They will not be there forever. Kaya nga nung biro ko, ang biruan namin mga pari, magbihis ka habang ikaw ay matutulog. Bakit? Para pag namatay ka, at least bihis ka. Diba? Yung mga misis, anong sabi ko? Magbihis kayo. Ayusin ninyo yung mga sarili nyo bago kayo matulog. Halikan nyo, mister nyo. Yapusin mo ng mahigpit at sabihin mo, inaamin ko, mamimiss talaga kita. Oo. At sasabihin ni mister, bakit? Pakiramdam mo ba mamamatay ka na?
Ang sagot doon, hindi, ikaw. Bakit palaging ako? Di ba, ano? Seriously. Seriously. Life is so fragile that because we stereotype, because of our own biases, we not only miss one another, we even miss God. Sayang naman ang biyaya na nagsasalita sa iyo ang Diyos, pero hindi mo pinapakinggan kasi masyadong pangkaraniwan. Inuulit ko, sayang naman na nagsasalita sa iyo ang Diyos na hindi mo pinapakinggan kasi masyadong pangkaraniwan. Amen. Celebrate your birthday. Celebrate your birthday. Ano po? Hindi kailangan kumain sa mahal. Ano po? Just celebrate your birthday. Ano po? Ha? When I had my birthday in January 2022, then I had a stroke September. I thought it was my last birthday. Kaya nung nag-birthday ako ng 2023 and 24, inaayos ko. Kung walang magpakain sa akin, hindi ako kakain. Hindi po ba, no? Because it's not ordinary. To celebrate your birthday is not ordinary. Yung mga anak, akala nyo ordinary yung nagbe-birthday ng mga magulang nyo. Pakainin nyo sila. Ano po? Hindi yung palagi lang kayong kumakain. Ano po? Tama na, Father, tama na. Happy birthday. Sana yumamang kayo. Ano po? You can now go back to your seat. By the way, if some of you might be asking, ano po yung imahin ng Mahal na Birhen sa altar? Ito po ang Nuestra Señora de la Rosa. Ano po? Actually, hindi ko rin alam. Umattend lang ako ng installation ni Father Chris Habal, isa sa nagmimisa sa Peter and Paul. Ano po? Ang kanilang secondary patron, Nuestra Señora de la Rosa. At napag-alaman ko, ang Nuestra Señora de la Rosa ang patron ng buong Makati. Ng buong Makati. Dumating siya 1718 galing sa Mexico. Ibig sabihin 300 years ago. Ano po? At nung sabi ko, nasa amin ang Birhen, sabi ng isang pari, milagrosa yun. Ano po? Kaya, hindi ordinaryo. Ano po? Keep this in mind. We miss a lot of things because they are too ordinary. Baka pati ang Diyos hindi mo napapakinggan kasi masyado ng pangkaraniwan. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.